Ayan, muli, magandang umaga Niners at meron tayong 31 na nakapasok sa ating klaseng online. Ayan, so may mga papasok pa mamaya, magkagayon pa man, maaari tayong magsimula. Muli, magbibigay ulit ako ng reminders, Ang na-receive ninyo o natanggap ninyong mga module ay Module 1 and Module 2. Ang susunod na pagbibigay namin ng module sa Filipino ay Module 3 ay ngayong Biyernes. Pero dahil nga nahuli tayo ng mga dalawang sesyon sa ating klase dito sa akin, ay hindi muna ako magpapadala ng Module 3. No? Ang aking ipapadala ay isang pagsusulit, isang bond paper ng pagsusulit. So, sumagot kayo doon. Kung maaga naman kayong makaka-access ng online quiz natin, pwedeng yun ang sagutan ninyo at hindi nyo sagutan yung papel. Pero kung hindi kayo makaka-attend ng online pagsusulit, please lang yung ipapadala kong papel, sagutan ninyo para may mga records kayo. Kasi ang naging problema ko nung nakaraan sa mga online quizzes natin, di nila binibigyan ng time. Kaya minsan, sasabihin nyo, hindi sapat yung grado ninyo kung performing students kayo, dahil nga, may mga na-miss kayo na online na gawain. Ulitin ko hindi lang yun ang online na gawain natin. Open na open lagi ang Google Classroom. Naka-ere lahat ang ating mga gawain sa Google Classroom. Ang gagawin lang ninyo, i-check nyo kung ano yung mga hindi nyo pa nagawa, lalo ng RBI. Ang RBI, isa yan sa nagpapataas ng grado ng mga mag-aaral. Ayan. Yes, may RBI tayo kahapon, Mark Brian. Mamaya ko palang ipopost, Nakshi. So, wag nyong isasend sa akin, sa GC or wag nyong ipipm sa akin yung RBI task ninyo. Sa Google Classroom nyo, hintayin nyo yung link na ibibigay ko. Kung wala akong binigay na link, malilibre kayo, Kung meron namang may na-miss ako, kahit magkakasunod yun, nilalagay ko dun sa Google Classroom. Kasi pag sa GC nawawala, nagpi-fade siya after 30 days. Mamaya magche-check ako, nalita akong mag-check. Mawawala yung mga records nyo. Kaya mas magandang, i-save nyo lang siya sa phone nyo bago nyo siya i-submit sa Google Classroom, Kaya yung mga magkakaroon ng line of 9 mamaya dyan, dahil may karagdagan silang grado. Okay? Meron din akong pinagkukuhanan ng grado pa, karagdagang grado. Yung mga naka-line of 9 ngayon, mapapansin nyo, mga naka 94, 95, puspusan ng additional points ng mga yan dahil nagsasubmit sila ng mga kinakailangan. Yung partisipasyon natin bilang ugat dyan sa eskwelahan. Halimbawa, may events. Online yung events. Ano lang naman yung screenshot ng greetings ninyo, ng pagbati ninyo mula sa klase ninyo para naman ma-enjoy pa rin naman ninyo kahit online yung mga events natin or nakikita ko nakikiparticipate kayo. Kasi yung iba doon, mga lock sessions ng teachers, may mga matututunan naman kayo. Kaya ginagawa ko siyang activity sa Google Classroom. So, isa pa yon. Kaya yung karamihan, matataas ang nakukuha this quarter sa Filipino kasi may additional silang puntos. Yun yung gamit ng RBI at yung other task. Okay? Mainly, ang pinagkuhanan natin ng grado ay yung module ninyo at online exam. 60% ang online exam. Nakukuha ba ninyo? Napakaayos din ng aking mga records sa RBI. Kung may hindi man ako na-check, lahat yon hindi mailalagay sa pinaggagraduhan. So, pantay-pantay pa rin yung mga gradong na ibibigay ko. So, yun yung mga reminders ko para sa pagbibigay ng grado sa Filipino. At muli, open ang aking line sa Messenger, Google Classroom, Gmail, kung saan nyo man ako pwede kontakin. PM lang kayo para sa mga tanong pa ninyo tungkol sa mga grado ninyo. Okay? May mga kasagutan pa ba? Ay, mga kasagutan. May mga tanong pa ba? Wala na. Yes. Okay. Kung wala na, magpo-proceed na tayo sa ating lesson. So ano pa lang tayo? Ponemang suprasegmental dahil hindi ko pa na-discuss ito sa inyo. Ayan. Okay. So, pakita ko lang yung aking window. Ayan. So, muli, magandang umaga sa ating lahat. Nauna na ang aking reminders. Dapat after class yon. Ayan. Dali, bakit parang maliit yung screen? Ayan, i-full screen natin konti. Ayan, nakataas na ba siya? Yung pinakasakto lang. Ay, masyadong gumipit. Okay, pasok lang. 40 na tayo. Wow, parang hindi na kayo busy ha. Parang dumadami kayo ngayon. Okay, ayan, nandito na ang ating PowerPoint presentation. Nakikita nyo na ba sa screen ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ayan. Yes, ma'am.
Okay, thank you very much. Okay, pinakalayunin lamang natin dito, makikita natin dyan yung melt natin, no? Yan yung kailangan ngayon, no? Nagagamit ang suprasegmental na antala o hinto, diin at tono sa pagbigkas ng tanka at haiku. So, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng pag-aaral sa kaligirang pangkasaysayan ng tanka at haiku at kung paano ito nabubuo, no? Sana may naiwan pa sa mga kaisipan ninyo. Okay, para masubukan ko, magkakaroon lamang tayo ng overview, no, bilang balik-aral nung ating session kahapon. Okay, flash ko sa inyong screen. Mag-login kayo sa classpoint.app. Ayan. Type nyo lang sa browser nyo, classpoint.app. Okay. Ang gagawin ninyo, isusulat ninyo, slide drawing na kayo sa screen nyo kung ilan ang kabuang bilang ng pantig ng tanka at haiku. Okay, ready? Flash ko na sa classpoint.app ninyo. Ma'am, anong code? Ang code ay 67483. Itatype ko sa chat box. 67483. Yan, 67483. Ibigay ang kabuang bilang ng pantig ng tanka at haiku. Okay, waiting ako ng responses. Bibigyan ko kayo ng 2 minutes para makasagot. Siyempre, ang mga responses ay may additional points ngayong session na to. So, kung kaya ng internet nyo, pasok lang kayo sa classpoint.app. Gamitin ang code na 67483. Yan. Wala pang pumapasok na answers. Tingnan ko sino. May 14 na. Ayan, may 14 na. Okay, may 14 na. Nakikita ko na yung mga responses. Yan sila Mark Bryan, Yvonne, Sheena. Okay, last 1 minute. Isulat ang kabuang bilang ng pantig. Ayan, may 20 naka-access. Last 10 minutes. Ay, 10 seconds, sorry. 10 seconds. Ma'am, paano mo mag-draw? Sa daliri mo lang, Nakshi. Wala naman po. Hindi nagsisend? Bakit kaya? Hindi po wala pong ma'am, parang nide-draw. Sa screen nyo, yung mismo. Ma'am, sa akin Nako. wala. Wala din? Ma'am, loading lang yung akin mo. Po. Tingin sa akin mo. Bakit kaya nagluloko ang class? Nako, ayaw na yata ng subscription natin. Bakit yun? O, sige. Kung wala, i-key-in nyo na lang, no? Tanka, haiku. So, 1 ang tanka, number 2 ang haiku. I-key-in nyo na lang muna sa mga anak. Kaya pala walang pumapasok na answers, no? Okay, close submission natin to. Hindi hindi nag-a-appear. Ayaw na yata kasi nag-expire na. Okay, paki-key-in sa chat box. Ayan, lahat dapat may answers para nakikita ko at i-screenshot ko siya. Ayan. Paki-key-in. 1 tanka, 2 haiku. Nagkamali ng type. Okay. Ayan, preview ka na para sa ating video para pwede kong balikan ang mga
answers ninyo later on for grading. Ayan, for pointing system. Ayan. So, nakikita ko, halos pare-pareho na kayo. Yung iba yata, Rowel Aquino, ha? Sure ka? Okay, pag tan ka, ayan, thank you very much. Ikiin nyo lang yung mga answers nyo. Ang kabuang bilang ng pantig sa tan ka ay 31. Okay, tama kayo. At ang haiku naman ay 17. Okay, ano ang pattern para sa bawat linya? Magtaas ang kamay. Sa tan ka, bawat linya. Mark Bryan. Ako, may nauna kay Mark Bryan pero hindi ko nakita. So Mark Bryan, sa tan ka, sa bawat linya, ang kabuuan niya ay 31. Tama. Sa bawat linya naman, ano ang pagkakasunod niya? 57575. 5, 5, 5, 7, 7. Tatlong 5, dalawang 7 is correct. Maaari ba nating balibaligtarin ang bilang ng pantig sa bawat linya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Correct. Okay, very good. Bigay naman ang tamang pantig sa bawat linya ng haiku. Yes, Chari May Espiritu. Ma'am, 557. 557. Ito ba ang tamang pagkakaayos? Ano ang original na pagkakaayos pag haiku? Yes, Mary Divine Grace? 575 po. Okay, 575. Pero tulad ng paglilinaw ko sa makabagong pagsusulat, ay maaari na natin siyang isulat na kabuuan pa rin ay 17 kahit baligtad yung bilang niya sa bawat linya. Pero ang original na pagkakasulat na dapat talagang sinusunod sa pagsusulat ng haiku ay 5, 7, and 5. Ayan, very good. Medyo natandaan nyo talaga. Kasi paulit-ulit na rin nating dinidiscuss sa tanang buhay nyo yata na nag-Filipino sa junior high school. Okay, next. Okay. Ibigay ang maaring maging paksa ng tanka. Meron tatlo na maaring pag-ikutang paksa ang tanka. Okay? Pinakamauunang magkiin ng sagot ay mabibigyan ng plus 10 points para sa araw na to. Tatlong paksa para sa tanka na maaari tayong sumulat ng iba-ibang uri ng tanka pero iikot sa tatlong paksang ito. Ang unang makakapagkiin ang siyang makakukuha ng 10 points. Up! Meron nang nakakuha ng 3 puntos yata. Ayan. O sige, mag-top 3 tayo. Mag-top 3 tayo. Para hindi naman sayang yung effort. Top 3. Okay? Para sa 10 points, ngayong araw na to, ang nakakuha ay si Mark Brian Ruma. Check muna natin yung answers niya. Pagbabago, pag-iibig, pag-ibig, pag-iisa. Correct? Tignan natin kay Eileen, top 2. Pagbabago, pag-ibig, pag-iisa. Correct? At ang top 3 natin, makukuha ng 10 points is si Zarina Joy Kilang, pagbabago, pag-ibig, pag-iisa. At yung mga magkikiin pa ng answers, bibigyan natin ng 5 points. Okay, so para sa top 3, congratulations, Mark Brian, Eileen, and Zarina Joy Kilang. Tama ang kanilang sagot. So dito iikot yung paksa para sa tanka. Ayan. Next, 2 paksa naman para sa haiku. Okay, meron na ako nakitang unang sagot para sa Mark Brian pa rin for 10 points. Top 3 pa rin ha, kalikasan at pag-ibig. Correct? Then, top 2 is from grade 9 piece, Yvonne, pag-ibig, kalikasan. Correct? Then, top 3, Eileen Ancheta, kalikasan, pag-ibig. Okay. Others na sumunod na nagkiin ng answers, ay may additional 5 points naman. Okay, thank you very much. Ayan, at least naalala natin yung pinaka-basic, no, na dapat nating matutunan sa pagsulat ng tanka at haiku. Okay. Dadako na tayo sa ating magiging aralin. Maraming salamat. Ikiin lang ninyo yung mga sagot kung gusto nyong makuha yung 5 points nyo sa araw na to. Ayan. So, as you can see, no, makikita nyo sa inyong screen. Okay? Paano nyo babasahin yan? Sinong gustong magbasa nung ating mga pantig at baybayin? Pagbabaybay niyan, paano nyo babaybayin ang mga salitang nasa screen ninyo? Sinong gustong sumubok? Gusto ko ngang marinig yung mga boses ng susubok magbasa nito. Okay? Sino gusto magbasa nito?
Ayan. Raise lang ng hand. Subukan nga. Raver? Paano basahin ang ating nasa screen? Okay, makikita nyo yan, no? Plain lamang. Banana daw. Banana. Hindi, kung paano siya nakaproject sa inyong screen, subukan yung basahin yung 3 linya na yan. Okay, napanood nyo na ba yung Minions? Yes, ma'am. Yes, Ah, ma'am. ba't walang gustong sumubok? Try nyo lang ito. Not necessarily na gagamitin nyo yung boses ng Minions. Itong nasa screen mismo, subukan yung basahin. Okay, +5. Ayan, Maria Valerie. Subukan nga, nak. 3 linyan to. Pagsamahin mo yan, ha? Paano mo babasahin yan? Sige, anak. Ma'am. Tapusin mo. Ready, go. Ba. Okay, naintindihan nyo ba kung ano yung sinasabi ni Maria Valerie? O, sinong gusto sumubok pa? Okay, +5 points. 10 points. Basta nag-recite na ganon. Bricks. Try mga bricks. Bababa, bababa, bababa. Oh, magkaiba sila ng tono. Kanina si Valerie, Yung isa, bababa. Parang nag-usap sila, nagkakaunawaan sila. Sinong gusto mo sumubok? Ma'am ako, ma'am. Christopher. Ba. Kumanta ka na, anak. Okay, may singer na Si Minion Tibet dito. Then last one, Michaeline. Ba. Okay. So, as you can see, may iba-iba kayo ng interpretasyon, no? Naririnig yung sarili nyo kung paano basahin yan. Kasi wala kayong nakikita kung saan kayo hihinto o wala man lang kayong makitang bantas para magpakita ng damdamin ng mga pahayag. Okay, dito papasok yung magiging aralin nating ponemang suprasegmental, kung gaano siya kahalaga. Kung wala tayong makikitang kahit anong simbolo na magpapahinto o magpabibigay sa atin ng diin o tono man lang, dito sa mga nakikita nyo sa screen, ay hindi nyo mauunawaan. Maliban na lang kung Minions kayo. Ngayon, magkakaroon ito ng kahulugan kung maglalagay tayo ng bantas. Subukan natin, anak. Lagyan ko ng bantas itong una. Kung ilalagay ko dyan ay question mark. Sinong gustong magbasa? Michaeline. Ba. Okay? Ano ang ibig sabihin nung sinabi mo? Ngayong may question mark na siya. Patanong mo. Patanong. Anong tinatanong mo doon nung binasa mo? Ulitin mo nga, anak. Ba. Ayusin mo, anak, yung proper, paghinto mo. Yes, subukan natin, no? Okay naman yung patanong, pero anong ibig sabihin ng tanong mo? Okay, sinong gustong tumulong? Yes, Maria Valerie. Ba. Okay, anong ibig sabihin ay? Maaring? Bumaba mo. Okay, maaring nakasakay siya. Tapos tatanong kung bababa. Tama ba? Okay, subukan naman natin to kung lalagyan ko ng bantas. Tuldok. Ang hirap magtuldok dito, anak. Tuldok yan. Ayan. Okay, mula sa tanong, tapos itong pangalawa. Bricks. Subukan nga. Tanong, tapos itong ikalawa. Basahin mo nga ngayon. Bababa. Okay, very good. Ibig sabihin, nung nagtanong siya, bababa? Oo, bababa. So, meron ng kahulugan. Kung lagyan ko naman ito ngayon ng exclamation point o yung tandang padamdam. Sinong gustong magbasa? Yes, Christopher. Ma'am, bababa. Padamdam yung nasa dulo. Dapat medyo may suntok. Yung tono niya. Sa dulong bahagi. Sinong gustong sumubok? Christopher, nice try. Yes, Michaeline? Ba. Okay, parang galit. Okay. Bababa. Okay, meron siyang force. Kasi, meron siyang konting diin sa dulo dahil nga,
meron siyang tandang padamdam. Okay, kung kanina wala siyang kahulugan dahil wala siyang kahit anong bantas, wala siyang tamang tono, walang pataas at pababa, nasa sa inyo lang kung paano i-interpret yung mga nakikita nyong mga baybay kanina. Ngayon, nagkaroon na siya ng kahulugan. Yung ginamit kong bantas at yung tono ng pagbigkas natin kanina at yung pagkakaroon ng diin ay papasok siya sa ating aralin na pinapangalanan nating ponemang suprasegmental. Okay? Halimbawa dito, kilala nyo naman siguro, Blackpink in your area. Kilalang kilala si Lisa. Ayan. Try nating basahin ang mga pahayag nito na patungkol sa main dancer ng ating Blackpink group na si Lisa. So, ang kanyang talento, siyang main dancer dun sa group, kaya kinuha natin yung pandiwang sumayaw si Lisa. Okay? Basahin nga naman natin ito na may tamang tono, diin, at antala. Or hinto. Yes, Romel? Si Romel? Kanina ang nauna. Wala na si Romel. Okay, yes, Heart? Sumayaw si Lisa. Okay, yung ikalawa anak? Sumayaw si Lisa. Okay, parang masaya ka doon. Okay lang yon, padamdam pa rin yon, excitement. Okay, yung panganghuli? Sumayaw si Lisa. Okay, very good. Nakuha na. Yung isa, nagtatanong kung sumayaw ba si Lisa. Tapos, excitement, no? Padamdam. Parang na-excite siya. Sumayaw si Lisa, tumawa pa si Heart. So, medyo may padamdam doon. Ayan, and nagpapahayag lang na sumayaw si Lisa. Sumayaw si Lisa? Sumayaw si Lisa! Oh, parang excitement. Then, sumayaw si Lisa. Nagpaliwanag lang. Okay, may nagtatanong, may padamdam, at may nagpapahayag lamang. Okay? Madalas sa tonong patanong, question mark, tandang pananong, kapag naman na-excite tayo o nagagalit, yung sobrang emosyon, gumagamit tayo ng tandang padamdam, at kapag nagpapahayag madalas, kung hindi kuwit, panandiri ang paghinto ay ang tuldok. Ayan. Yan yung mga bantas na maaring magamit natin sa tono o intonasyon para mabigyan nating kahulugan ang isang pahayag. Okay, dadako na tayo. Ayan, narinig nyo na lahat na, no, kung ano yung iikutan ng ating aralin. Ito yung tono, diin, antala sa pagbigkas. So, ang ponemang suprasegmental ay malaking elemento kung kaya't nauunawaan ng mga Hapones ang kanilang panitikang tanka at haiku. At nakukuha nila yung emosyon nito kung may tamang tono, may tamang diin, at tamang antala. Ganon din naman sa pagbibigay natin ng mensahe kapag tayo nakikipag-usap sa ating kapwa. Pag wala yan, may misinterpret natin yung isa't isa o hindi natin sila mauunawaan. Pero may exemption dito, mga anak. Sa Filipino kasi, sa gramatika, may exemption dito, lalo na yung ating mga regional accent. Ano yung tinatawag kong regional accent? May mga lahi kasi, di ko alam kung ang Ibanag, kaming mga Ibanag, ang tono namin ay laging pagalit, laging padamdam. Kaya kapag malakas lagi kaming bumibigas, akala ng tao, lagi kaming nakatandang padamdam. Pero yung iba doon, nagpapahayag lang. Ayan, no? Exemption yon sa ating regional accent. Meron naman yung tono niya, galit na siya pero malambing. May mga Ilocanong ganon. Meron din mga Ilonggo. Ayan. So, iba yung tono nila sa atin. Pero, dahil nga alam na natin yung background nila, yung regional history nila, or regional accent nila, naunawaan pa rin natin kahit anong tono yung gamitin nila. Itong ipapakilala ko, ay ito yung mga basic lamang sa gramatika na tono, diin at atala, na maaari na nating maunawaan ang isang pahayag. Okay ba? Ulitin ko, may exemption ang regional accent pagdating sa tono, diin at antala. Okay. Clear out lang natin yan. Okay, bago natin simulan yung iba't ibang uri ng ponemang suprasegmental. So, alamin muna natin, saan nga ba galing yung ponemang suprasegmental na yan? Ano nga ba yung ponemang suprasegmental, ma'am? Okay, ang wikang Filipino, pakibasa na lang para may participation naman tayo. Okay, sino gustong magbasa ng kahulugan? Yes, Michaeline? Ang wikang Filipino, gaya ng ibang wika,
ay may sariling gramatika. Kabilang narito ang phonema. Phonema. O ano naman ang phonema, Michaelin? Ituloy mo. Ang phonema ay isa sa mga unit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan ng isang salita mula sa isa pang salita ng particular na wika. Ayan. So, unit. Ang unit sa isang salita ay, unang-una dyan, ay yung letra. No? Pag sinamahan mo yung letra ng isa pang letra, makakabuo tayo ng isang baybay. Halimbawa, yung pinakita ko kanina, ang letrang B at A, bawat letra dyan ay magiging unit na ng isang salita. No? Kapag nagsama na ang dalawa at nagkaroon ng tunog, magiging pantig na siya sa isang salita. Ang pantig, kapag nagsama ang grupo ng pantig, magiging salita siya. Pag nagsama ang grupo ng salita na walang kumpletong kaisipan, isa siyang kapag pantig lamang, kapag grupo ng salita na walang kumpletong kaisipan, hindi siya kumpletong pangungusap, anong tawag natin sa kanya? Phonema. Unit yun, anak. Parirala. Pag pinagsama-sama naman natin ang parirala na may kumpletong kaisipan, magiging pangungusap. Pag pinagsama-samang pangusap, magiging komposisyon o talata. Talata muna pala. Pag pinagsama-samang talata, magiging komposisyon o kwento o akda. Okay? So, nakikita ninyong phonema, siya yung pinakaunang bahagi ng salita. Naintindihan? Sana naintindihan natin, ha? So, nagsisimula ang phonema sa letra muna. Isa na yung unang unit na kapag dinagdagan natin ng isa pang letra, magkakaroon na tayo ng isang pantig. Pag nagsama tayo ng pantig, magiging salita siya. Okay? So, ang phonema ang pinaka-unang unit or isa sa mga unit ng tunog. Yung binibigyan na natin tunog. Kasi ang letra may tunog na yan. Halimbawa, ang letter B. Ano ang kanyang tunog? Kaya nga isang unit ng letra eh. Pag binigyan natin ng tunog yon, phonema siya. Halimbawa, ang letter B, anong tunog niya? B. Para tayo bumabalik sa grade 1. Pag letter T, D. da? T. Parang may hangin, may dura pang kasama. O, ta. Okay, hindi siya ta exactly kasi may letter A na yon, magiging pantig na siya. Sound lang tayo. So, parang may hangin siya. O, S naman. Madali lang ang S. Bigyan ng tunog ang S. Parang ahas. Okay. So, kapag may tunog siya, sabi, unit na may tunog, yung letrang yon na binagyan mo ng tunog, phonema na siya. Okay? So, mag-iiba yung meaning niya kapag nagdagdag tayo ng another unit. BA, hindi na siya ba lang, magiging ba. Okay? Yun ang tinatawag nating phonema, mga anak. Okay? Mag-Filipino major na tayo. O, ayun. Yun ang ibig sabihin ng phonema. Bigyan ko lang kayo ng background niya para maintindihan natin. Okay? Pagpatuloy natin. So, phonema yun. Meron pa tayong problemang salita, yung supra-segmental. Saan galing yan? Pageant ba yan, ma'am? May supra-segmental. Okay, tingnan natin. Anong kahulugan naman ngayon ng phonemang suprasegmental? Mula siya sa phonema, saan galing ang suprasegmental? Pakibasa nga. Yes, Maria Valerie. Si Yvonne, no? Mabenta si Yvonne ngayon. Sa pagbigkas ng salita, nakakapagpahayag tayo ng mga impormasyon sigit pa sa kahulugang isinasaad lamang ng bawat salita gaya ng mga makahulugang tunog na tinatawag na ponemang suprasegmental. Okay, yung mismong salitang supra. Sige na, tuloy. Hango sa Griego kung saan ang unlaping supra ay nangangahulugan ng higit o sa salitang Ingles above. Okay. So, yung mismong salitang supra, yun lang naman ang medyo di malinaw dyan. Galing sa salitang Griego na ibig sabihin ay higit o above. So, yung phonema, dadagdagan ng kakaibang tunog. So, mahihigitan yung kahulugan ng tunog. Kaya, meron tayong supra-segmental. Okay? Bibigyan pa natin ng mas malinaw, no, na pakakahulugan niyan. So, phonema, alam na natin. Supra, alam na rin natin. Okay. So, para mas maintindihan natin, ano ba tong mga nahigit, no? Mula sa phonema, yung higit na idadagdag natin doon sa phonema ay yung tono, yung diin at antala. Kaya nga nagkaroon ng uri ng phonemang suprasegmental. Okay, unahin natin ang tono. So, kanina, nagawa na natin ito. Yes, Chloe, pakibasa nga. Unahin natin yung tono.
Tono, pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng pantig ng isang salita. Ang pagbigkas ng salita ay may tono o intonasyon, may bahaging mababa, katamtaman at mataas. Ang pagbabago ng tono o intonasyon ay maaaring makapagpahayag ng iba't ibang damdamin o makapagbigay ng bagong kahulugan. Ayan. Okay, tulad ng ginawa nyo kanina, nakabase ang kahulugan ng isang pahayag sa pagbigkas o pagtaas at pagbaba ng intonasyon mo sa pangungusap o sa isang parirala. Oh. Pwede nating bigyan, para mas madali nating bigyang paglalarawan ng tono, maaari tayong gumamit ng numerong 1, 2, and 3. 1 bilang mababa, 2 katamtaman, at 3 ay mataas. Okay, magbibigay tayo ng halimbawa. Okay, meron tayong halimbawa dito. Katulad ng sinabi natin, pag nagpapahayag, nag-i-end sa tuldok, ang pagbasa dyan ay maligaya siya. So, yung tono sa dulo ay bumaba. Okay? Sa nagtatanong naman, maligaya siya, tumaas ang tono sa dulong bahagi. Sa nagbubunyi, maligaya siya, masaya siya. Ayan. So, nagbubunyi kasi. Okay? So, ito, iba't pare-parehong pahayag, magkakaiba ng tono, kaya magkakaiba ng kahulugan. Okay? Ito yung pagbibigay natin ng pattern. Ay, nasobrahan ko ba? Ayan. Okay, tulad ng sinabi ko, ang tono, number 1, ba't hindi nakikita ang number 1 dito? 1 yan, mababa, katamtaman, mataas. Okay, itong pattern na to ay ginawa ni Gonzales noong 1992 na madalas nating gamitin sa paglalagay ng marka sa tono intonasyon sa isang pahayag. Okay, ang pahayag daw, karaniwan kapag nagsasalita ang tao ay nagsisimula sa level na 2. Kadalasan. Pero, may mga pahayag na nagsisimula rin sa mababa. So, 1. Pero kadalasan, sa pagsusulat ng intonasyon, nasa level 2. Nasa katamtaman ang boses ng isang taong nagsasalita. Yun ang interpretasyon ni Gonzales. Okay? Hanggang ngayon, ginagamit siya. Pero na-invent siya noong 1992 itong pattern na to. Okay? Bigyan ko kayo ng illustration. Ito. Yung salitang maligaya, ay yung grupo ng salitang maligaya siya na nagpapahayag. So, tulad ng sinabi, nag-i-start ang boses natin sa katamtaman, maligaya siya. Ito ay tono, pattern ng nagpapahayag. So, ano yung pattern niya sa voice? 2, 3, 1. Ulitin ko, pag nagpapahayag, madalas ang pattern ay 2, 3, and 1. Nag-gets natin mga anak? Ayan, yan ang pattern niya. Maligaya siya. Maligaya siya. Okay, next, try natin itong susunod. Ito ay nagpapayag. Paano naman yung nagtatanong? Ito naman yung pattern. Okay, sinong gustong bumasa ayon sa bilang ng tono? Wala. Plus 10. Yes, Valerie. Sabi ko na nga, Valerie eh. Basta plus 10. Subukan mo ang anak, sundan mo lang yung pattern. Tignan natin kung yung boses mo ay nagtatanong. Okay? Start? Maligaya siya. Yung gaya mo, Nakshi, dapat bumaba konti. Ulitin? Maligaya siya. Okay. Much better. Nakikita nyo? Mas nagtatanong yung ikalawa niyang boses. Ibig sabihin, ang pattern ng nagtatanong ay 2, 1, 3. Itong 2, 1, 3, itong numerong to, hindi to tatayaan sa weteng, mga hanak. Ito ay pattern ng boses. Okay? So, maligaya siya. Maligaya siya. Bumaba sa gaya, tumaas sa siya. Kaya ang tono na yon ay bumubuo ng 2, 1, 3, na ibig sabihin ay nagtatanong. Okay, thank you very much at Miss Valerie. Next, try naman natin padamdam. Ito minsan ayaw nyo to, nahihiya kayong gawin ito. O, na-excite. Ang level nito madalas, padamdam, ay ang 1, 2, and 3. Sinong gustong gumawa? Kahit isigaw nyo pa dyan, okay ako, basta mabigkas nyo tong padamdam na to. Plus 10. Naku, makakalikom na. Michaeline. Maligaya siya?
Mhm. Okay sana yung diin sa dulo, kaya lang parang nagtanong ka dun, nak. Ito ay padamdam. Padamdam. Chloe? Magaya siya. Bumaba ka, anak. Nagpahayag ka. Isa pa, Hearthaven. Maligaya siya. Okay. Okay yon. Maligaya siya. Parang sinisigaw Sa niya. feeling ng iba. Maligaya siya sa piling ng iba. Okay, ganon. Eto, masaya siya eh. So, ibig sabihin, nakalaya siya sa relasyong ayaw niya. Paano ba yan? Ganon yung tono niya. Padamdam siya na masaya siya para dun sa isang tao. Oh, ano ito? Martir ito. Yung may nagsabi nito, martir. Okay, nasusunod natin. Usually, itong pattern ng padamdam. 1, 2, and 3. Ayan. So, madali na lang yan pag papagawa ko sa inyo. Okay? Nasa test nyo yan. So, hopefully, malagyan yung mabuti ng, ng pattern ang bawat pahayag sa inyong exam. Okay? Naunawaan na natin yung sa tono. Diyan lang iikot yung pagbigkas. Ito ay sa salita pa lang tono sa group. 2 salita pa lang yan. Yung iba, mahaba na sa sentences. Pwede na rin ninyong gayahin itong pattern na to sa paglalagay ng pattern ng tono. Okay. Sige, next. Eto, sinong gustong gumawa nito? I-encode nyo na lang sa chat box. Key in. Ang damdamin ay padamdam. Ano ang gagamiting bantas at ano ang voice pattern sa pamamagitan ng numbers. Ang gagamiting number ay 1, 2, 3. Ano pa, bantas anak, pakikiin din ng bantas. Ulitin, bantas at voice number. Wow, ang ganda na ginawa ni Mark Bryan. In fairness. Pwede yan. Saan ginagamit yan? Meron siyang paganon. Ayan. Okay, nakukuha na nila. Very good. Talaga, ang ginamit na bantas ay, okay. Nice, Maricel. Thank you very much. Ayan. Padamdam. Okay, correct. Bilis lang, no? Parang grade 1 lang to. Lesson natin. Next. Okay, tama kayo. Ayan ang sagot. Next. Nagpapahayag, pakikiin ng voice number at bantas. Voice number at bantas, pakikiin, nagpapahayag. Okay, nag-start na sa kay Bricks. 2, 3, 1. Bantas, tuldok. Okay, correct. Correct. Walang bantas kay Anika. Okay. Sige. Nakalimutan yung bantas. Lagyan mo na ng bantas, ha? Sa exam ninyo, please, lagyan nyo ng bantas. 2, 3, 1. Nice. Paano gawin yan sa phone? Yung hyperscript ba yan? Okay. 2, 3, 1. Okay, nice. 2, 3, Q. Queen Ice. Okay, very good. Tingnan natin kung tama ang sagot nyo. Tuldok and 2, 3, 1. Nice one. And then, nagtatanong. Tono nung nagtatanong. Bantas at voice number. Voice number. Okay, 2, 1, 3. Very good. Bantas. Okay, nakikita ko na yung mga sagot ninyo. Jeneline Gomez. Nice one. Oh, nice one. Yvonne, okay. Jefferson, nice. Okay, Rogelio. Ayan, nakikita ko na yung mga answers. Nape-preview naman siya sa video. Tatalawan Gatri. Kala ko ganun. Tatulawan Gatri. Yung bantas, Anika. Nakakalimutan mo yung bantas, Anika. Okay, that's nice. Okay, madali lang, no? Nasubukan nyo nang gawin kung paano maglagay ng bantas at intonation pattern para sa mga salita dito sa aking ibinigay. Very good. Okay, so yun. Tamang sagot yan. Question mark 2, 1, 3. Ang basehan nyo na lang, i-memorize nyo na lang yung pattern na nagtatanong, padamdam, at saka nagpapahayag. Mapapadalian na lang kayo sa test. Pero doon kasi i-drawing ninyo, so good luck, ha? Okay, so next, dadako na tayo sa ikalawang uri ng ponemang suprasegmental, ang diin. Mas pang grade 1 na naman ito mga anak. Sino gustong magbasa? Yes, Anika? Ito ay ang
Ang bigat ng pagbigkas ng pantig na maaaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita, maging ang mga ito man ay magkapareho ng baybay. Maaaring gamitin sa pagkilalat ng pantig na may diin ang malaking titik. Okay. So dito, kung kanina ay intonasyon, pagtaas at pagbaba ng boses, dito naman ay bigat sa pantig. Wag tayong malilito diyan. Mamaya yung pagdiin natin sa isang pantig, sasabihin nyo pagtaas ng boses 'yon. Magkaiba 'yon. Okay, dito sa diin, ang pag-usapan natin ay ang bawat pantig ng salita. So may magpapantig tayo dito. Madalas maipakita sa isang salita ang pantig sa pamamagitan ng pagsusulat ng malalaking titik. So paano natin yan? Mai-illustrate yan. Ako. Letra na nga lang gamitin ko, malaking letra. So kapag ang sa isang salita, ilalagyan natin ng di ng isang pantig, isulat natin siya sa malalaking letra katulad ng mga ito. Ayan. Ayan, nakikita nyo? Okay, sinong gustong magbasa nitong unang set? Ayon sa malalaking letra niya, ayon yung DN. Ulitin ko, kung nasaan ang malalaking letra, nandun ang DN. Ganito magsulat ng DN sa ponemang suprasegmental. Heart, subukan nga. Unang set tayo dito sa unang column. Puno. Ma'am, lahat po ng green. Yes, lahat ng green. Tasa. Tayo. Basa. Okay. Sa tingin ko, tama ang pagbigkas ni Hart, no? Tama yung ginawa niya. Kung nasaan ang malalaking letra, nandoon ang diin. Okay, ganyan lang naman. Kung mapapansin nyo, magkapareho ng baybay, pero magkaiba ng pagpapantig o ng diin sa pantig. Kaya magkaiba sila ng kahulugan. Ayun ang ibig sabihin naman ng diin. Okay, kung nasaan ang diin, nandoon ang pagpapantig. Kung kaya't nagkakaroon sila ng magkakaibang kahulugan. Pareho sila ng salita, pero pag nilagyan natin ng iba't ibang diin sa bawat pantig, magkakaiba ng kahulugan. Okay? Dito tayo sa ikalawang set, sa orange. Yes, Yvonne? Nakambilis ni Yvonne talaga mag-raise. Tubo. Pito. Saya. Sira. Okay, muntik siyang na dito. Sira. Okay? Correct. So, ganyan lang ang pagpapantig. Pero ituturo ko na lang din dito kasi yung iba, sa ponemang suprasegmental, may iba't ibang uri ng pagsulat ng diin. Ito yung unang pinaka-basic, madaling gawin. Isusulat mo lang yung pantig na may diin sa malalaking letra. Pero yung iba, may gumagamit ng ganito. Ito, nasa ilalim. Gumagamit sila ng tutuldok sa paghahati ng salita. Okay, ito nakikita nyo. Ayan. So, katulad nito, paano natin babasahin ito? Kasi sabi dito, ginagamit din ang simbolong tutuldok upang matukoy ang pantig ng salita na may diin. Sa Filipino, karaniwang binibigkas ng may diin ang salitang higit sa isang pantig. So, dalawang pantig ito. Malimit din kasama ng diin ang pagpapahaba ng patinig tulad dito. So, nasaan ba ang may sound na patinig? Na mismong patinig sa tabi ng tutuldok. Okay, nauna dyan ay ang etong A. Kaya pag binigkas yan, bahay. Ganun siya hatiin gamit ang tutuldok. Dito naman, dahil nga sa patinig niya, dun mo pakahabain. Ito yung patinig. Kaibigan. Dito naman, pagpapahaba. Ate, dito naman, although nandito yung, ito yung sound niya. Nandito pala, sorry. Ito ang simbolo. Sagisag. So, medyo mas complicated ito, no? So, mas gusto ko na lang sundin yung mas malalaking letra, tama ba? Anong gusto nyong gawing task ninyo? Tutuldok o malalaking letra? Medyo nakakalito ito kasi yung... Oh, okay. Sige. Nawa naman ako sa inyo. Hindi naman kayo mga Filipino major. So, ayan. At least inintroduce ko sa inyo na sa paghahati ng salita at pagbigay ng diin, ginagamit din itong tutuldok. Okay? Sige. Hindi na natin bigyan ng yan. Baka
mas malito pa kayo. Pero dun sa inyong task, ang marami akong set na ibibigay ay malalaking letra, syempre naman. Okay, kung mapapansin nyo rin, meron tayong dalawang pahilis ito. Itong palihis na to. Ayan. Yan ay nangangahulugan na buo na ang kaisipan sa isang salita. Okay? Pag inaral mong gramatika, mahirap din. So, kapag gumamit tayo niyan, ibig sabihin, may sound na yung salita, may meaning pa. No? Kung ang ginamit naman natin sa ponemang suprasegmental ay close, yung ganyan, yung letter C na magkabilaan, ayan. Ibig sabihin, wala pang kahulugan o tunog ang salita. Salita pa lang siya. Plain spelling, bye-bye pa lang. Pero kapag may ganyan na, may tunog na siya at buo na ang kaisipan. So yun lang ang paglilinaw ko. Ito ay sa linya ng ponemang suprasegmental. Okay ba? Baka malito kayo. Ma'am, ang ginagamit naman namin yun kapag nagbura kami ng sagot namin. Okay, ito ay usapang ponemang suprasegmental. So ganun din kahirap pag-aralan ang gramatika ng Filipino. Okay, ito pala yung sinasabi ko. Ayan. Hilaw pa ang tono. Okay. Next. Okay, ginagamit din daw na-discuss ko na itong dalawa. Itong question mark naman, tinatawag itong glottal stop o nangangulugang sa pagbigkas ng salita ay waring may pumipigil sa hangin galing sa bunganga sa paglabas. Katulad nito, buo na, vinegar, may meaning na siya, kaya ang ginamit ay yung dalawang pahilis. So, pag binasa natin yan, suka. Kasi nga, nakasulat sa malaking letra ang SU. Suka. Parang may pagpipigil na dun sa kasi gumamit tayo ng glottal, yung question mark symbol. Actually, hindi question mark symbol yan eh. Maiksi lang yan. Wala sigurong signs for glottal, kaya parang question mark yung ginamit dito. Next, yung H, glottal fricative. Ano lang to, karagdagang kaalaman lang hindi ko kayo pahihirapan, wag kayo mag-alala. Ito namang letter H, kapag nilagyan natin siya sa dulo, nangangulugan sa pagbigkas ay malayang lalabas ang hangin mula sa bunganga. So, subukan natin. So, meron na itong kahulugan at tunog. So, nasuka. Suka. 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 Ganun naman siya. Suka. So, parang dito, dahil sa letter H niya, mas mabilis yung pagbigkas natin kasi mas malayang lumalabas yung hangin mula sa ating bibig na nangangahulugang vomit. Ang hirap, no? May glottal stop, may glottal fricative sa pagbigkas sa ponemang suprasegmental. So, ito ay karagdagang kaalaman lamang. Okay? Okay na tayo? Ayan. So, dun, ang ating layunin, kung babalikan natin, ay kailangan matuto tayong magamit ang tono at diin yung pinag-aralan natin sa pagbabasa ng tanka at haiku. Okay? Dahil nga sa Japanese, sabi rito, ang tunog na H ay lumilikha ng damdamin na ang ibig sabihin ay kapayapaan at katahimikan. Okay, tignan natin yung kanilang tanka. Tanka ba to? Tama. Tanka ito. Okay, marami sa kalinya nila ay laging gumagamit ng sound na H. Ayan. Hi, sa katano, hikari no dukeki, haru no hiri. Okay, laging may H. Okay? Tulad ng sinabi ko, naalala nyo yung yung pinaghintuang salita. Anong tawag na naman natin doon sa tanka at haiku? Lalo na sa haiku, pinaghintuang salita ay 10 points sa makakaalala. Pinaghintuang salita at English term. Kahit English term ang ibigay niyo sa akin. Yung cutting word at nakakalimutan na nila yung tanka at haiku nila. 'Di ba yung binibulugan natin, yung binibigkas natin, kung nasaan yung dulo bago yung last na pahayag, andun yung cutting of words. So, ganun yung tono dito sa ating tanka. So, yung unang, sabi rito, ang paghinto sa pagbigkas ng mga salitang Japanese ay hindi lagi nakabatay sa kanilang mga patinig. Binibilang nilang isang pantig ang N. Yan. Sa sounds nila yan. So, magkaiba naman sa Filipino. Okay. Samantalang sa pagbigkas ng haiku, ang saglit na paghinto ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang larawang diwa. Okay, correct, Mark, Brian, Ruma, Kiro, and Kirihi. Okay. Nako, 10 points na si
Lagi na lang nagte-10 points ito. Maubos na natin yung 10 points natin. Mark Brian Ruma, very good. Naalala niya. Kiro at Kirihi yun. Okay, samantalang sa haiku, diba napaghiwalay natin yung first two lines, tapos nandoon yung Kiro at Kirihi bago yung last line. Yung two na lines bago yung last line. Yung last na pantig doon ang tinatawag nating Kirihi at Kiro. Bago bibigkasin yung last line. So, kung sa haiku, first two lines, stop, then last line. Okay, bakit? Dahil mahalaga sa Japanese ang pagbibigay ng emosyon sa isang tula. Kaya nga sila ang may pinakamadamdaming tula bukod sa pinakamaikling tula. Kasi yun yung gusto nilang gawin sa kanilang panitikan para maramdaman nila, appreciate nila yung kanilang panitikan, lalo na yung haiku at tanka. Okay, so additional information lang yan, yung inintroduce natin. Okay, next. Okay, ito naman ay halimbawa ng haiku. Hatsushi guri sa Rumoko Minowo. So, si Wo ang Kiro at Kirihi. And then, babanat na sila sa pagbigkas ng last line. Hoshige nari. Okay. Sa Tagalog, naglalahad ng unang ulan sa pagsimula ng taglamig. Pagbabago. Okay. So, yung first two lines, to, ayan, babasahin nila ng medyo may pagka mabilis ang antala. Hindi masyadong nagtatagal. Magkakaroon lamang ng Kiro at Kirihi sa last pantig dito. Kailangan magkakaroon ng medyo mahabang paghinto at last line. Okay, ganun bigkasin ang tanka. So, ginagamit natin ang antala, ang tono, at intonasyon sa isang tanka at haiku. Malinaw na ba yon, mga anak? Yes. Sana hindi pa kayo natutulog dyan. Ano? Okay, next, patuloy tayo. Alam niyo naman, pag gramatika, ganyan talaga. Okay, pinakahuli naman ay ang uri ng punemang suprasegmental na antala. Okay, sino gustong magbasa? Yes, Valerie. Paka-active ni Valerie. Saglit na pagtigil sa pagsasalita upang mas maunawaan ang mensaheng nais ipahatid. May hinto bago magsimula ang isang pangungusap at may hinto rin pagkatapos nito. May hinto rin sa loob ng pangungusap kung may kailangang ihiwalay na mga ideya upang higit na maunawaan ang nais nitong ipahayag. Ayan, okay. So, antala means hinto. Okay, so pag nagbabasa tayo, may hinto sa simula, may hinto sa gitna, may hinto rin sa dulo para naman magkaroon tayo ng paghihiwalay ng ideya at mas may unawa natin yung nais nating parinig. Lalo na sa pagbigkas ng isang talumpati. No? Meron silang mga salitang binibigyan ng diin, hinto, at antala para mabigyan ito ng emphasis o diin nga doon sa sinasabi nila. Hindi yung diin ng pantiga, ibig sabihin diin ng paksa. Okay. So, halimbawa ito. So, ano bang madalas gamitin? Hindi na ibigay na example. So, sa pagbibigay ng hinto, ang madalas natin gamitin ay kuwit, na sumisimbolo siya sa isang pahalang na guhit. Pag tuldok naman, ibig sabihin mas mahaba yung pose, o pag hinto, antala, kaya ginagamitan naman natin siya ng dalawang palihis na linya. Pahalang ba yan? Basta ganon. Ano bang Tagalog niya? Nakalimutan ko na. Okay? Kaya dun sa mga, mga Spotify ninyo, may makikita kayo, pag pinopost nyo siya, may dalawang guhit na ganon. Okay? Yung simbolo ng paghinto, stop, or antala. Okay? So, kapag kuwit, ang gagamitin natin na pagmamarka ay isang guhit na pahalang. Kapag tuldok, dalawang guhit na pahalang. Meron pa tayong ginagamit na gitling sa isang pangungusap. Kapag nakakita tayo ng gitling, ito ay pansamantalang hinto lamang. So, anong gagamitin natin? Isang pahalang o dalawang pahalang? Ang kuwit ay pansamantalang hinto. Ang tuldok ay mas mahabang hinto. Ang gitling ay pansamantalang hinto. So, ibig sabihin, ano ang gagamitin nating pagmamarka ng antala?
Isa lang o dalawang pahalang? Isa lang. Okay, isa. So, pag nakakita kayo ng gitling sa example na bibigay ko, pag pagmamarkahin ko kayo ng antala, isa lang ang gagamitin. Okay? Sige. So, try natin to para mas maintindihan yung sinasabi ko. Okay, meron tayo ritong pahayag. Okay, paano natin siya babasahin? Ang kanyang antala ay nasa dulo na. Ito, oh. Very obvious. So, pag binasa natin dyan, hindi siya si Jose. Hindi siya si Jose. So, ibig sabihin, binibigyang patunay na hindi nga siya si Jose. So, pag bibigyan natin ng marka, correct, Mark Brian, very good. Ang marka ng antala dito ay dalawang pahalang. So, pag binigkas natin siya para magpakitang hihinto tayo, gagamitan natin siya ng dalawang pahalang, hindi siya si Jose, na nagpapatunay na hindi nga siya si Jose. Okay? Dito naman sa ikalawa. Okay, may kulang ka, Valerie. Okay, correct. May nag-key-in na. So, dito, paglalagyan natin ng marka yan, mga anak, hindi. Siya si Jose. Magkaiba na ngayon ng kahulugan. Na ibig sabihin, siya si Jose. Hindi. Siya si Jose. Okay? Sinasabi na ngayon na siya nga si Jose. So, magkaiba. No? Dahil sa paglalagay natin ng antala. Okay? Very good. Next, sa dulo. Ito naman. Hindi siya si Jose. Okay, parang may ginawa silang hindi mabuti, kaya tinuturo niya si Jose ngayon. Hindi siya si Jose. Okay, magkaiba ang kahulugan dahil sa antala. Nasusundan? Madali lang ba to? Okay, lagi nyo lang titignan yung ginamit na bantas. Okay? Sa ponemang suprasegmental, ayan yung pagbibigay natin ng tamang hinto o antala gamit ang pahalang at dalawang pahalang. Ulitin ko, pag may namit kayong gitling dyan, ang kaparis niyan ay isang pahalang lamang. Maliban na lang kung nasa dulo yung gitling, yung mahabang ganito. Kasi merong sentence, no, sa tula, sa mga may mas mahaba kay sa gitling. Ayan, mas mahabang hinto na yon. So, anong gagamitin natin doon kapag nasa dulong bahagi yung gitling? Dalawa. Okay, very good. Dalawang pahalang. Yung gitling na ito kasi ay yung paghahati ng salita, yung mga kambal salita. Halimbawa, araw-araw. O yung inuulit ng salita. So, araw, small pause, isang marka na yon. Araw. Tuldok, dalawang marka. Nasusundan natin yung gitling. Hindi ko kasi i-illustrate. Ito lang kasing binigay sa sample natin sa book. Dun sa ating module, kaya yan lang din yung binigay ko. Pero in case na meron akong ibigay na example, at least na-discuss ko ngayon. Okay? Naunawaan na natin pagbibigyan ng tala. So, tignan ko kung meron ako naibigay na example dito para matry ninyo. Pero may mga nagkikiin na ng answer, no? Sila Daniela, Michaeline, very good. Okay. Pero dito kasi, plain lang yung ibibigay kong pamagat. So, maglalagay kayo ng bantas at the same time ay marka ng hinto o antala. So, kaya wag nyong kalilimutan ang tuldok, kuwit, o gitling kung kakailanganin. Okay? Dun sa exam ninyo. Ayan. Next. Okay, dito tayo sa subukin, no? Mag-key in na tayo ngayon. Ito ay bandang diin ito. Meron tayong larawan, papangalanan nyo siya, lalagyan nyo ng diin ang salita. So, 1 yung unang larawan, nakikita nyo naman dyan. Ang gagawin ninyo, isulat nyo kung ano yung larawan. Pag isinulat nyo yung diin, gumamit kayo ng malalaking letra. Nakikita nyo ba? Malinaw ba sa inyo yan? Okay, 1 and 2. Okay, merong gumamit ng tutuldok. Okay din yan. Pwedeng direct kayo kahit wala siyang paghati ng tutuldok. Kung gumamit kayo ng tutuldok na siguruhin nyo rin na makikita ko yung malalaking letra. Okay na ako dun sa paggamit nyo ng malalaking letra lamang. Okay? Para hindi na kayo mahirapan. Considered pa rin, Mark Brian, yung paghahati mo ng salita gamit ng tutuldok. Pero usually may pair kasi siyang, ganyan, pahilis. Pero considered na rin yan, okay? Pwede na rin kasi naunawaan ko naman ang iyong pagbibigay diin. Okay, may nakikita ako. Tignan nga natin. Nako, Bricks Gabriel, baka nalito ka yata sa nakikita mo. Bricks Gabriel. Okay. Sige.
Ayan. May mga Queen Aiza, Stephanie, Zarina, Anika, Hart, Charlie May, nakapagkina Jennifer, Mark, ayan, and Maria Valerie. Kulang ka ng 1, anak ko. Yvonne. Okay. So, tama. Ang sagot dapat dito ay capital, ay, di. Small muna. Sala. Okay, tama. Small S-A, capital L-A. Sala. Tapos capital S. So, isulat ko na lang dito. Small. Ang hirap magsulat. Pwede bang maglagay ng text dito? Ayaw. Ganyan siya dapat dito. Sala. Tapos dito, sa. Tapos small na. La. Sala. Sala. Christopher, walang pagkakaiba yung anak yung sagot mo. Pareho silang sala. Sala, sala, sabi niya. Sala, sala. Ito kasi nagsasala siya, ano. Ang term natin dito ay yung hindi natin lalagyan ng salit ng unlaping nag. So, sala, sala. Ganyan siya. Maliban na lang kung may unlapin na siya, magbabago siya. Nagsasala. Magbabago siya, 'di ba? Kasi may unlapin na tayo sa unahan na nag. Pero ito kasi yung word lang mismo. So, sala, sala. Okay, next. May makikita akong tamang sagot. So, nakikita naman sa video. Nagpe-preview sa video yan. Okay, next. Hindi, bakit na doble? 3 and 4. 3 and 4. Makalagyan nyo ng ulo yung ikalaw ay yung number 4, ha? Ayan, nakikita ko na, okay? Okay, makita ko naglagay ng blank ulo, sabi niya dun sa number 4. Yung dalawang pantig lang anak hang gagamitin. Okay? Tingnan yung maigi. Okay, may mga nagkikiin pa. Ayan, sila Jeneline, Daniela, Rogelio. Okay, tignan natin kung tama yung mga sagot nyo. Yes, Daniela. Wala po napindot. Ay, okay. Okay, tignan natin kung mga tama yung sagot nyo. So, as you can see, etong una ay dapat capital S-I. Sira. Alam niyo na yung susunod? Sira. Ay, may small dapat yan. C, tapos malaking R. Sira. Yan ang tamang sagot dyan. Sira. Sira. Okay. So, marami rin nag-mistake. Nak, tignan yung maigi ha, yung larawan. Okay. Sira. Sira. Okay. Medyo nalito yata kayo dito sa item na to. Sira. Sira. Gamit kasi to. Ito, wala na kasing ibang ano. Kung 2 words lang kasi, ang sira dyan ay yung sa isip. Okay? Next. Okay, nape-preview naman siya sa video. Next, try natin to. Feeling ko alam nyo na yan. Malinaw ba tong ano? Yan. Sige, 5 and 6. 5 and 6. Feeling ko mas maraming makakakuha nito. Okay? Gumamit rin ng tuldok sa paghahati ng salita at pagbibigay diin si Michiko. Okay, feeling ko parang mas maraming para-parehong sagot dito. Okay? For 5 and 6, okay? Ayan, kiin nyo lang yung answers nyo. Dito, capital P-A,
SA, and then small PA, capital SA. Pasa, pasa. Okay? Pasa, pasa. Kasi ipapasa yung bola at saka yung pasa dito sa kamay. Okay. Maraming nakakuha ng tamang sagot. Ano, Romel? Ano, Romel? Wala pa ba yung sagot mo? Bilisan mo, Nakshi. Ayan. So, ganito siya. Ang hirap na magsulat dito gamit ang mouse. Ayan. Basta alam nyo na yan, Nak. Sinabi ko naman na kanina. Okay. Okay na tayo. So, nakiin nyo na. Thank you very much sa mga answers. Marami nakakuha ng tamang sagot. Okay, next. Paglalagay ng bantas. So, tatlong magkakaibang pahayag yan. Okay, lagyan ng tamang bantas at marka ng antala. For 2 minutes. Sa tatlong version yan, magkakaiba ang ibig sabihin yan. Ay, ilagay ko lang electric pan at pinagpapawisan ako ng ang init ng ring light. Ayan. Okay, last part na to, mga anak. Okay, lagyan ng tamang bantas at tamang marka ng antala para mabigyan ng iba't ibang pahiwatig ang pangungusap. Sino yung nag-raise? Hindi ko nakita yung nag-raise, Nakshi. Kasi naka-open yung shot box. Okay? Lagyan ng wastong bantas, antala upang mabigyang pahiwatig ang isang pahayag na to. So, sa isang pahayag, may tatlong version siya ng pahiwatig niya. Okay. Wow. Nako, bricks. Kulang ka ng Nakshi. Kulang ka ng bantas. Antala lang yung nailagay mo, Nakshi. Kaya, ulitin ko lagyan ng bantas. Tama yung paglalagay ng antala ni Bricks. Hindi lang siya naglagay ng bantas. Okay. Kita ko yung sagot na Daniela, ni Charmaine, ni Jefferson, ni Eileen. Si Jefferson, okay, tama, may mga bantas. Okay, inulit ni Bricks. Correct na Bricks. Very good. Ayan. Sige. So, habang nagkikiin pa ng answers yung iba, subukan natin iba't ibang pahiwatig. So, tulad ng halimbawa natin, so, pwedeng pinakamadali sa lahat. Tuldukan nyo na lang sa dulo. Ayan. Tapos, dalawang marka, hindi ako ang nagsabi. So, dininay niya na hindi siya talaga ang nagsabi. Next, pwede lagyan ng paghinto rito? Hindi. Tapos, isang markang antala, ako ang nagsabi. Pinagdiinan niya naman na siya ang nagsabi. Hindi siya, kundi ako ang nagsabi. Parang ganun. Baliktad, ma'am, sabi niya. Anong baliktad, Nakshi? Yung paglagay mo ng kama tsaka antala. Okay. Oo, mauna yung bantas, Nak. Mauna yung bantas. Okay, next, hindi ako. Kama. Tapos, antala ang nagsabi. Okay. Kahit baliktad yung pahad nyo, halimbawa, naglagay kayo ng bantas agad dito, okay lang kahit magra-rumble yung, eto, halimbawa, nauna yung ganitong itsura ng pagbabantas mo, okay lang. Basta tatlong version siya, no, ng pahiwatig. Kung may sasobra pa dyan, pwede pa. No, for the meantime, tatlo lang muna itong kukunin nating pahiwatig niya. Okay, hindi ako ang nagsabi. Walang tuldok kay Daniel Logan yung pinakahuli mo. Ay, bakit tuldok ang ginamit mo sa hindi ako? Konting post lang yon, Daniel Logan. So, kama gagamitin doon. Quit, okay? Yan, hindi ako. Hindi ako ang nagsabi. Okay. No problem. So, be cautious kayo. Tignan yung maigi pag maglalagay kayo ng bantas at marka ng antala sa inyong exam. Okay? Ayan. Sa tingin ko, natutunan nyo naman siya agad. Mabilis lang ang ponemang suprasegmental. Ayan.
Ayan ang basic sa phonema. Mas may malalalim pa dyan. Pero hindi na dito. Pag nag-teacher ng to kayo, Filipino major, nako, sangasangang phonemang suprasegmental. More than that, masigit pa dyan. Okay? Ayan, natuwa naman ako at marami nakakiin ng tamang sagot. Siguro dahil nga phone lang yung gamit. Siguro pag magsusulat, mas nakakalito. Nakalilito ba? Okay. Actually, may mga correct antala naman siya. Depende sa interpretasyon mo. Kung nabasa ko naman na nilagyan mo siya ng antala, tapos may pahiwatig siya, mako-consider siyang tama. Okay? Kung nilagyan mo naman siya ng antala, pero wala namang kahulugan yung paglalagay mo ng antala, dun magiging mali. Kailangan naglagay ka ng antala at bantas para meron siyang pahiwatig. Okay ba? So, basahin yung maigi pag naglagay kayo ng bantas para malaman nyo kung may pahiwatig nga yung pinaglalagay nyo dyan. Okay, so ganun lang naman itong antala o hinto. Okay. Try din natin to. Lagyan ng wastong intonation pattern at bantas batay sa damdamin ng pahayag. Pero hindi to, dahil hindi kayo makakapag-drawing, pattern na lang. Okay, try nga. Lagyan ng pattern, yung number pattern tayo at bantas. Ang damdamin ay padamdam. Lagyan ng number pattern. Voice pattern tayo, voice pattern. Sa intonation ito sa intonation. Padamdam. Lagyan ng bantas at intonation pattern. Anong ginagamit natin pag padamdam? Paano ang voice? Paano ang leveling ng voice? Wala nang sumasagot. Nawala na yata kayo sa ere or ako ang nawala, Nakshi. Ay, yun, nakikita ko na pala. Sorry, nasa ilalim pala. Ayan. Number pattern lang. Ayan. Ayan. Very good. Nice. Michiko, Bricks. Sorry, nasa ilalim pala. Kala ko wala na akong kausap. Ito, pinaka-master nyo to, yung intonasyon. Ayan. Parang bigay na bigay si Jefferson. Nagbago na ako. Ganon siya. Okay, nice one. Parang almost perfect to. Okay, next. Try natin. Nagtatanong. Anong voice pattern nagtatanong? Mas master nyo tong intonation. Okay? Voice pattern tayo ng nagtatanong. Kailangan may bantas din ha. Don't forget the bantas. Huwag kalimutan ng bantas, guys. Ito ay sa tono at intonasyon. Yan, may nakikita na ako. Wax. Memorize. 213, 213, 213. Okay, correct. Madali lang yan. Okay. Okay. Nice. So, ganito siya. Pag naglagay ng pattern, bababa. Mali yata itong nagbago. Dapat nagbago. Na siya bababa. Nagbago na. Sorry to, mali to. May erase ba tayo dyan? Wait lang, i-back ko lang. Ayan, back ko. Mali. Dapat kasama yon. Nagbago na ako. Okay. Nagbago na ako. So, nagbago na ako. Nagbago na ako. So, ganyan ang gagawin nyo sa 2, 1, 3. Then, question mark. Okay, correct kayo dyan. Oy, talaga master nyo to. Next. Wala pa ako, hindi ko pa naikiin meron ng pattern si Zarina, si Daniela, at si Jefferson. Aba, talaga alam niya nila yung pagkakasunod. Okay, dito naman. 2, 3, 1. Okay, nagbago, tataas, bababa. Ay, sumobra. So, 2, 3, 1.
Okay, ganito ang gagawin ninyo sa pagbibigay ng pattern nyo sa pagsusulat sa inyong test. Kayo mismo maglalagay ng intonation pattern with 213, 231, 231, then bantas. So, ang gagamiting bantas natin dito ay tuldok lang kasi nagpapaliwanag lang naman siya. Okay, nice! Very perfect kayo mga anak. Gustong-gusto ko yan. And very active ang grade 9 sa discussion natin. So, ayan, mahalaga ka tulad nila. So, mahalaga din yung mga nagmo-module lang kahit hindi nag-online class. Mahalaga sila. Pero sana maka-attend man lang sila kasi twice a week lang naman yung minsan pa. Rest time pa natin yung isang session doon para makahabol tayo sa module. At usually, once a week na nga lang pinagbibigyan na ko na kayo sa mga iba pa ninyong module. Ayan, thank you very much sa pagsali sa ating online class. Yan. Ayan, salamat. I-stop presenting ko na. Salamat sa pakikalok sa klase ni Binibining Marikit. Okay. So, ayan. May mga tanong pa ba? Malinaw na sa atin ang ponemang suprasegmental. Hoy, bakit nandyan si Angelo Kadawan? Andiyan sa MJ sa Darich, ma'am. Gago! Walang iya kayo. Ayan. Kaya pa nagulat ako, ba't si MJ naman na si ano? Okay, may mga tanong na. Paki-open muna yung mga camera natin for documentation. Alam niyo naman, sinesend ko lagi kay Sir Abe yung ating session. Hindi pa kami naligo. Okay lang, hindi ko naman kayo maaamoy. Picture lang. Okay na, sige na. Para last natin to, last pagkikita natin ngayong ay, may Webes pa pala. Pero nasa Christmas party kami, so hindi na tayo magkikita ng Webes. In case, pwede kahit isang session lang, no? Mga 28, ganun. Okay lang kayo. Para tapusin natin yung pabula ninyo. Hindi naman siguro, tapos naman na siguro yung Christmas party nyo yun. Para maihabol ko lang yung pabula, para pagdating ng January, prepared na tayo sa ibibigay ko. Oh, wala kayong module na marireceive ng 17. Test, pan lang, exam lang. Ang covered nun ay ponemang suprasegmental at, ano tong isa? Tankat haiku. Okay? Baka sa Tankat haiku, mag-identify kayo ng kiro at kirehi, ano? Dapat nakinig kayong mabuti kung paano maglagay ng bantas. Okay, ready? Smile tayong lahat mga anak. Yung mga wala pang ligo. Kapag si River, di pa naligo yan. Ayan. Naku, hindi tayo makakapag-celebrate ng Christmas party. Mag-virtual Christmas na lang tayo. Join na lang kayo sa sa pa-ML ko, magpapa-skin tayo sa pagbakasyon. Oh, punta kayo sa Labs Gaming ha. And then like, follow, and share naman ng Labs Gaming at the same time YouTube channel natin para kapag may mga doon, may mga gain or earn, ipapa-skin natin yan. No? May YouTube channel tayo sa mga hindi nakaka-attend ng online class. Panoorin niyo yung klase. So, isinesend ko sa kanila. Kayo naman okay na kasi klase naman kayo. Okay? So, nakita ko na yung mga pagmumukha ninyong mga walang ligo. Christopher Antolin. Musta ang mahabang hairdo dyan. So, yan. Nabot na tayo 11:34. 11:45 ang out natin. Ma'am, nag-ML ka? Yes, Nakshi. Follow mo yung page natin, Labs Gaming. Palitan ko na nga ng Ma'am Love Gaming yun nang makita nyo agad yung pangalan ko. Madam, pa-join naman sa ML mo. O, ba't di ka kasi Ma'am, nag-join? Gina, Ma'am. ma'am. Mushroom. Matagal na yung mushroom. Ayan, sa bakasyon, nakapag-ML na tayo. Siyempre, busy naman. Hindi natin pwedeng isabay, no? I-balance natin ang laro at saka work. Ayan. Ma'am. Genshin Impact. Yes, nag-Genshin din ako. Kung pukumporme ang laro ko. Ma'am, Basta isa lang po ba yung binigay mong module sa amin? dalawa na anak. Module 1 and 2. Dapat naibigay. Ma'am, module na yung nasa akin, ma'am. Ha? Ma'am, sa akin din po. Ilan Module 2 lang po yung natanggap. Module 2? Yes, ma'am. Oh, yes, tama. Module 1 and 2 lang. Module 1 and 2 lang. Ma'am, napasa ng module 1. Oo, nakita ko na ibang mga nag-submit. Okay lang, 1 and 2 talaga yon. Basta ang linalaman dapat nun ay Tankat haiku yung nasa harap niya at pabula. Okay, yun dapat ang na-receive nyo. Then, sa Friday, ang marireceive nyo lang ay bond paper of a test question, no? Mga sasagutan nyo sa pagsusulit ninyo. Ayan. In case natama rin kayo sa papel, ibibigay ko rin yung link nung
test questions. Ayusin ko lang yung mga questions. Mahirap kasi pag online. Ayan. Okay, so that's it. Mag-lunch break na tayong lahat. Thank you for listening. Kita-kita tayong muli sa i-schedule kong session natin para sa another class natin sa Pabula. No, kahit minsan lang ngayon. O, ano yan? Bakit nandiyan si Roland? Ayan, o, nagpa-price burger tsaka fried chicken na si Daniel. Maagang Christmas party. Ano, Roland? Ma'am, kami na lang ang magkiklas kay Ading. Pwede nyo naman siyang tulungan. Nakalagay naman sa instructions sa amin na kapag na mental health siya, parang tinamaan siya ng mental health niya, pwede siyang tulungan ning. Oh, ganun talaga, ganun ang module. 515, ma'am, sabi niya. Yes, mas gusto ko nga mga female, no? Kaya lang pag female, maingay maglaro eh. Away-away pa after ng game. Nai-issue ako kapag mga female ang naglalaro, maraming comment sa baba na nagpa-pilot. Ganun. Bakit? Ayan. Join kayo kapag may time kayo ngayong bakasyon. Siyempre, kung hindi lahat magbigay ng module, swerte nyo. Pero ako, ayoko magbigay ng module ngayong Christmas break. Okay, so thank you very much again. Happy lunchtime. See you next time. Bye-bye. Celebrate Christmas with love. 안녕. 안녕. 너무 사랑해. 사랑해. Teacher님. Sino yun? Si ano ba yun? Ingat. Si President. Ingat, ma'am. Pres, hindi ka pupunta ng La Presa? Christmas party ng Ugad? Mag-wait ng comeback ng team. Oo, nag-wait nga. Ang tagal nila mag-comeback. Si Lisa pa example ko. Alam, madam, alam mo. Oh, Si Jisoo. Si Jenny ma'am sa Snowdrop. ha? Di ba si Jisoo yun? Nandun si Jenny. Nandun din? May exposure si auntie. Kumakain. Ah, di mo nakita yung bagong update. Mga Red Velvet ang nag-update sa akin, Ning. Naka-notify sa akin yung mga, ano. Wala sila masyado, nakakamiss nga. O, Christopher, ang pack mo dyan. Ayan. So, bye-bye na. Mamaya tayo magchismisan. Nakshi, lunch break muna. Bye-bye. Love you, mga babu. Love you all. Bye, ma. End ko na to. Bye. Yan.